Yamang naging tapat ka, pamamahalain kita. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Felix. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Manalangin po tayo at magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Malapit na sa Jerusalem, at akala ng mga taong kasama niya'y agad na ipakikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahat sa kanila ni Jesus. Sinabi niya, "May isang maharlikang tao na pumunta sa malayong lupain para mahirang na hari at saka siya babalik. Tinawag niya ang 10 niyang katulong at binigyan sila ng tig-iisang baryang ginto at sinabi sa kanila, Ipagnegosyo ninyo to hanggang sa aking pagbalik." Namumuhi sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya nagsugo sila ng ilang kinatawan para sabihin, "Ayaw namin maghari sa amin ng taong ito." Gayunpamay bumalik siya pagkahirang bilang hari. Ipinatawag niya ang mga katulong na binigyan niya ng baryang ginto para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Humarap ang una at sinabi, "Panginoon, tumubo pa ng 10 ang barya mong ginto." Sumagot siya, "Magaling, mabuting utusan. Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, mapamahala kita sa 10 lungsod." Dumating ang ikalawa at sinabi, "Panginoon, tumubo ng 5 pa ang iyong baryang ginto." Sinabi nito sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Dumating ang isa pa at sinabi, "Panginoon, narito ang iyong baryang ginto. Binalot ko ito sa isang panyo at itinago. Natatakot ako sa iyo dahil mapaghanap kang tao. Kinukuha mo ang di mo idiniposito at inaani ang di mo inihasik." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Masamang utusan, sa sarili mong mga salita kita hahatulan. Alam mo palang mapaghanap ako? Na kinukuha ko ang di ko idinideposito at inaani ang di ko inihasik? Bakit di mo idiniposito sa bangko ang aking baryang ginto? At makukubra ko sana yon, pati na ang interes pagbabalik ko." At sinabi niya sa naroon, "Kunin sa kanyang baryang ginto at ibigay sa may 10. Sumagot sila, "Panginoon, may 10 baryang ginto na siya." Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ng meron, pero aalisan ng wala. Kahit na ang meron siya ay kukunin sa kanya. Ngunit dalhin niyo rito ang aking mga kaaway na ayaw kong maghari sa kanila at patayin sa harap ko." Pagkasabi nito, umuna si Jesus sa kanila pa Jerusalem. Kapanalig, ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na kailangan mong palaguin o paunlarin? Narinig natin sa mabuting balita ngayon ang talinghaga tungkol sa isang kilalang tao na nagbigay ng tig sa 10 gintong pilak sa kanyang 10 utusan. Pinuri niya at ginantimpalaan ang utusang napalago ang kanyang gintong pilak. Subalit nagalit siya sa utusang natakot at itinago labang ito. Kapanalig, bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga kakayahan, talent, o material na yaman. Are we aware and do we acknowledge the gifts that God has given us? Noong bata pa ako, hindi ako mahilig sumali sa mga extracurricular activities sa school dahil sobra akong mahiyain at kulang din ng tiwala sa sarili. Personal na libangan lang sa akin ang pagkanta at paggitara. Pero nang matanto ko na hindi lamang pala para sa akin ang talentong ito, sumali ako sa choir ng aming paaralan noon. Ngayong madre na ako, sumali ako sa Pauline's Choir at naggigitara rin ako sa misa upang mangbigay puri sa Diyos. Kapanalig,
Kung ikaw yung utosang takot mag-invest at mag-try dahil mahina ang loob at mababa ang self-esteem, hindi pa huli ang lahat. Go out from your comfort zone. Umpisahan mong gamitin at palaguin ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos at magugulat ka sa pagbabagong magaganap sa buhay mo. Marami rin akong negative comments na narinig nang nag-uumpisa pa lamang akong maggitara sa banal na misa. By constantly offering my talents for the Lord and my community, everything became better. Try mo rin. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.